Hello, naimbagal daw kada kayo amin. 6:30 pa lang to ng umaga nang mapagpasyan naming maglakad at magjogging sa isang daanan dito sa may malapit sa amin. Nariyan na rin yung mga masisipag na magsasaka upang simulan ang mga gawain nila sa bukid. Yung mga gantong oras ay paniguradong late na para sa kanila. Madalas mga alas 5 pa lang ng umaga ay siguradong nariyan na sila para umpisahan ang panibagong araw. Itong irigasyon na to ay parang kailan lang ginawa at nakakamangha kasi mabilis lang nila itong natapos. Pagkatapos ng ilang minutong lakad-takbo ay nakarating na rin kami sa gitna ng daanang ito. Hindi na muna namin nirating yung dulo nito, baka sa mga susunod na araw na lang siguro. Tsaka double purpose na rin yung pagpunta namin dito. Kaya may dalang sako yung isa kasi nga mangunguha kami ng dahon ng ipil-ipil. Madami kasi dito sa gilid-gilid kaya naisipan na rin namin kumuha para sa pagkain ng native na baboy. Ilang beses ko na rin nabanggit na hindi talaga maselan sa pagkain ng mga native na baboy. Kaya naman madali lang tong alagaan. May mga nadaanan na rin kaming kambing. Siguro kung sa kalsada to na igorong na. Ayan, buwis buhay para sa pagkuha ng dahon ng ipil-ipil. Ang dahon kasi ng ipil-ipil ay pwedeng maging gamot sa may diarrheang baboy at mabisang pampurga na rin. Ang hirap talagang i-face reveal yung mga taong ayaw magpakita sa camera. Pero in fairness, kahit na ayaw nila magpakita sa camera, napaka-supportive nila. Go na go pa rin sila para sa vlog. At sobrang na-appreciate ko yun. Minsan sila pa yung magyayaya sa akin para mag-vlog. Akala ko kayang-kaya niya na ayaw niya magpatulong, tas nang huli, ayan. O diba, kahit anong mangyari, walang titingin sa camera. Di ko alam kung familiar kayo sa ganito. Ang tawag dito sa amin is pakak. Yung isa naman na ganito rin yung itsura at mas malaki ng konti, ang tawag naman doon ay kamansi. Dito sa probinsya, tumingin ka lang sa paligid, ay maraming pwedeng mapakinabangan. Huwag ka lang talaga magpapakita sa may-ari Pero madalas naman dito sa probinsya, pag may natagpuan kang pwedeng mapakinabangan, pwede mo namang kunin at ipaalam na lang sa may puno. Hindi, nakagisnan naman na kapag ikaw yung unang nakakita at parang tumubo lang naman dyan sa gilid-gilid, ay pwede mo namang kuhanin. Huwag mo lang talagang angkinin. Tulad na lamang ng puno ng duhat, madalas tumutubo lang naman yan So kahit na sino pwede naman kumuha. Basta siguro huwag lang mag-iwan ng bakas. Ito na nga, dahil nga maliliit at di pa hinog yung isang puno ng duhat na aming dinaanan na target lock talaga ng mga kasama ko. Tapos ayan, may paharang-harang sa daan na ipil-ipil kaya pinagpuputol ko na rin. Ayoko pa naman sa lahat yung may humahadlang sa plano ko. Hanggang sa nakarating na rin kami sa puno ng duhat na tumubo lang. Talagang dinidiin na tumubo lang para hindi mapagbintang nagnanakaw. Buti na lang kasama na din namin yung pambato namin sa pag-akyat. Sanay na sanay mukhang napaghahalatan tayo Kung may nagmamay-ari man sa punong to, inaamin ko po na taga-video lamang po ako dito. Iniwan bigla yung mga kasamahan. Tapos ito naman yung isa pang ayaw magpakita sa camera. Nung nailubog yung paa niya, nakahanap na ako ng pagkakataon para kuhanin siya ng video. Walang takas yan. Ay na nga din lahat yung bunga na nakuha namin sa pinagpaalaman naming puno ng duhat. Sorry, at least nagpaalam. Tapos ayan, nagmadali na ring lumisan. Takot nyo lang talaga. Tapos nung may nadaanan kaming mangga dito sa malapit sa amin. Actually, hindi talaga dinaanan. Pinuntahan talaga namin. Pinulot-pulot na rin namin yung mga hinog na mangga para sa pagkain ng mga baboy. Kumuha na rin kami para sa pagkain ng tao. Pag uwi nga ng bahay, ay dali-dali na rin namin itong pinakain sa aming alagang native na baboy. Sabi naman sa inyo, hindi maselan yung mga yan, kaya hindi talaga mahirap hanapan ng makakain. Basta masipag ka lang at marunong mag-alaga, ay paniguradong mananatili yan. Pero bakit naman ako? Inalagaan ko naman. Pero lumisan pa rin. Hoy, ano ka ba? Iba yun. So far, nagustuhan naman nila yung dala namin. Abay, dapat lang, lechon ka sa akin kung hindi. Sumapit ang dapit hapon, ay napagpasya na rin namin kumain sa bukid ng mangga. At sakto naman andon yung kapitbahay namin na si Ate Jen, na asawa ng pinsan namin ng pamangkin ni nanay. Uy, detalyado! Siya yung witness kung gaano kami ka-inosente. Magko-comment pa ngayon kung gaano siya nasarapan sa mangga. Pero sa gantong simpleng salo-salo lang, tamang kwentuhan, tawanan, paniguradong lahat ng pagod at stress kung meron man ay tiyak na makakalimutan. Minsan hindi naman kailangan maging magara para lang ma-attain yung kasiyahan. Madalas kailangan lang natin i-appreciate kung ano yung meron sa atin.
Kaya naman kami bilang may simpleng pamumuhay lamang ay madalas mas na-appreciate namin yung mga bagay-bagay na meron kami. Maliit man o malaki ito, still grateful for what we have. So yan lang, maraming salamat sa panonood. Bye!